Isang nakakakilabot na insidente ang yumanig sa mundo ng politika matapos ng kainang buhay ni Vice Presidente Inday Sara Duterte sa isang umano'y failed assassination attempt. Ayon sa ulat, habang pauwi umano mula sa isang pribadong engagement si VP Sara, isang hindi nakikilalang sospek ang nagtangkang pagbabarilin siya. Mabuti na lamang ay naganap ang kanyang mga security personnel kaya't ligtas siyang nakaalis sa lugar ng insidente. Habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad, umuugong naman ang pangalang ni na Pangulong Kuting Jr. at ng kanyang may bahay na si First Lady Liza Mangs. Ayon sa mga espekulasyon, posibleng may kaugnayan umano sa politika ang tangkang pagpaslang, lalo na't matagal nang may tensyon sa pagitan ng kampo ng mga Duterte at ng mga bangang. Gayunpaman, maring itinanggi ng palasyo ang anumang koneksyon ng Pangulo at unang ginang sa insidente. Inaasahang magsasagawa ng opisyal na pahayag si VP Sara sa mga susunod na araw upang linawin ang kanyang kalagayan at ilahad ang kanyang panig sa isyu. Samantala, nananawagan ng publiko ng mabilis at patas na imbestigasyon upang mabigyang hustisya ang insidente at matukoy ang tunay na nasa likod ng madugong tangkang ito. Patuloy naming babantayan ang pag-usad ng kasong ito dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguro din mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Sutcliffe. Sana matama yung basa ko. Alam naman dila natin minsan umuurong din. Umuurong sa aking mga palanggana na nasa America, Europe, UK, and Canada. Ano pa inaantay ninyo? Tuloy-tuloy. Ako na ang pinaka-effective. Okay? Ako ang pinaka-effective na ambassador ng Sendwave. Dahil mabilis, ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika so you'll get extra $20 credit. Bakit ako pinaka-effective? Kasi ginagamit ko yan. Nagpapadala ako. Yung iba, nag-endorse lang, pero hindi talaga sila gumagamit. May ganon. Okay? Kay mga artista, pera-pera lang. Ganon talaga buhay ng mga eksena. Tulad ng mga artistang nag-endorse ng gambling. Di ba? Nag-endorse sila ng gambling dyan sa mga naglalaki ng billboard para magkaletse-letse na ang buhay ninyong lahat at ng inyong mga anak. Tawawa talaga kayo. Alright, pag-usapan pa rin natin ang, ano ba ang sabi ko dito? Inday, gurgurin mo na. Respeto daw, sabi ng mga bangag. Okay, let's talk about the respeto. Hi guys! Sandra, I love you palangga. Okay, hakabang na maisog Canada. Okay, tuloy ang mga eksena. Melvin, Lakindanom, good morning to you. And from Elk Grove, California, si Zoe, Kyle Celiais Baile, si Benji Pugalis, dami ko mga palangginging dito. Si Cotton Fin. Aga natin, buti off ako tonight. Yes, maagang aking alindog today kasi maaga natapos yung aking mga eksena. Alright. So pag-usapan natin itong ganun pa rin, yung ating topic patungkol dito sa respeto daw. Sabi ng mga bangag. At yun na nga, nanghihingi ng respeto, pamilya ng mga Mark, ni Amy, pamilya ng mga bangag, yung mga bangag na kumakampi dito kay Marcos Jr. At mabuti-buti na lang ito si Cynthia Villar, nagsalita rin na masyado naman ninyong pinrosecute si VP Sara Duterte, kaya nagsalita daw ng ganon-ganon si Inday Sara. Well, we all know that. Pero gusto ko lang basahin, okay? Dahil kagabi, hindi ko ito nabasa Right? Okay, itong mga patotsyada nitong mga, like yung anak ni Amy Marcos na si Matthew, di ba? Sabi ko kagabi, i-audit kaya natin ang Kapitolyo ng, ng Ilocos Norte. Diba? Tignan natin kung ilan ang mga nanakaw, ilan ang mga nawala. Kasi pag sinabi mo kasing ganito mga kababayan, ang problema kasi sa mga kajotahan ng mga kawatan na ito, lahat sila kawatan. Diba? Meron bang, sabi ko nga sa iyo, tanggalan mo ng budget yan, pasweldo lang ang mga politiko, let's say kahit 200,000 ang isweldo mo dyan per month, kahit 300,000, hindi yan sila magtsatsaga dyan kung wala silang nakaw.
Hindi magtsatsaga ang majority ng mga kung hindi sila magnanakaw, 'di ba? Ngayon, let's talk about okay, ito yung pinagnangata niya. Isa-isahin lang natin 'to. Alright, isa-isahin lang natin 'to para kumbaga i-ano natin, isalansanin natin. Okay? Unang-una, ito nagnak-ngak na naman itong si Abalos na ang sabi niya, dapat daw ay magbigay tayo ng respeto. Maaaring may mga hindi tayo pinagkakasunduan, hindi pagkakunawaan, pero sana ay respetuhin natin ang buhay man o patay. Alam mo Abalos, ulit-ulit ko sabihin, the fact na kayo ay kinakampihan ninyo ang mga demonyo, mga kawatan, o part kayo ng mafia na gobyernong ito, kayo ay what? Kayo ay walang respeto. Alam mo, hindi ito usaping Sara Duterte at Pangulong Duterte o mga Duterte. Ito ay usapin ng mga Pilipino na hindi nyo narespeto, na pinagnakawan nyo. Number one, ginagago nyo sila. Mahirap na nga ang buhay nila, ginagamit nyo pera ng bayan, pera nila, para sa ayuda, para magmakaawa sila, para magmukhang miserable ang buhay nila, pipila sila dyan sa kakarampot na ayuda, papalabasin nyo, binigyan nyo ng 10,000, pero nakakarating 500 na lang o 1,000 na lang, paghati-hatian pa ng mga tiwaling, mga barangay captain at mga kagawad. Dapat isaalang-alang ninyo yung mga palangga. Sabi ko sa iyo, everyday, 2 years na ako nagngangal-ngal dito. Pagre-respeto ba ito? Kasi if you talk about respect, lahat ng aspeto titigman mo. Nerespeto nyo ba na magkaroon ng tamang pamumuhay ang mga Pilipino? Tamang daan, tamang mga bridges, mga road na dapat pinapatayo para sila ay magkaroon ng access sa kanilang pagpasok sa eskwelahan, pagninegosyo, pagpasok sa trabaho. Pero ang ginagawa nyo, nerespeto nyo ba ang mga matitinong kalsada na binubungkal nyo mga buhaka ng genemis nyo? Wisit kayo, ang aga-aga dyan sa Pilipinas, ginagalit nyo na naman ako. Ikaw, Abalos, nirespeto mo ba ang sarili mo habang ngumingiwi ka? Bakit ka ngumingiwi? Magpaliwanag ka sa korte. Bakit ka ngumingiwi? Binabastos mo kami. Diretso kami nakipag-usap. Ngumingiwi ba ako habang nag-uusap ako ganyan? Bakit nakakaibangag? Bayan, bakit kay ka ngumingiwi? At bakit nyo ginagamit ang pera ng bayan sa pag-aayuda para lalong pahirapan ang taong bayan? At bakit kayo nagpapakonsert dyan sa Malacanang, humihigop ba kayo, sumisingot ba kayo, ngumingiwi kayo? Pagre-respeto ba yan sa taong bayan? Forget about Inday Sara. Because this is not about Inday Sara at all. This is about the Filipino people na hindi nyo na-respeto. Ikaw, Abalos, narespeto mo ba ang KOJC? Nang niyurakan ninyo ang karapatan nila nung nilusob ninyo, pinagtitirgas ninyo doon, pinagsasaktan ninyo mga jutang ginimis ninyo? Narespeto nyo ba ang karapatan ng mga kinidnap now na wala man lang aksyon ang PNP, DILG, lahat kayo? Pero etong aking palanggang Amerikano, na si Elliot Eastman, okay, na dinukot dyan sa Zamboanga del Norte, ayan, nandyan talagang ang atensyon. At sabi ko nga, tama lang yan. And it's unfair. Dali lang. Nawala ako. Sorry palangga. Nawala na naman ako. Nagurgur na naman ako. Alright. At it's unfair. Wala kayong respeto habang kayo ay nagnanakaw araw-araw. Lumalamon kayo, hindi lang ng latbi at ng tukbo dyan sa inyong mga extracurricular. Lahat kayong mga salot sa lipunan. Pagre-respeto ba yan sa mga asawa ninyo habang kayo nag-o-orgy at bangag na bangag? Ano? Respeto?
Tama ba yan? Habang binabastos nyo, binabalahuran yung mamamayang Pilipino, mag-iimbita kayo dito ng mga doran-doran sa Pilipinas para lapastanganin ang pera ng bayan. Respeto ba yan? Again, balikan ko bago tayo naputol, yung nawawalang mga bata na nakidnap, di ba? Dahil si Lisa ang promotor ng kidnapping sa Pilipinas. Okay? Sa Turkey. Alright? Nagbigyan nyo ba ng atensyon? Bakit hindi nyo gawin yung mga batalyon na lumusob doon sa Davao, sa QJC para hanapin ang isang Kibuloy? Bakit hindi nyo gawin, mag-deploy kayo ng bata-batalyon para hanapin yung mga nangidnap dito sa mga inosenteng mga mamamayang Pilipino? Kita mo ang akong palanggang Amerikano nandyan ang FBI. Pero bakit pag ordinaryong Pilipino ang dinukot, wala kayong pakialam sa buhay nila? Yan ba ang karespeto? Buisit kayo. Ay palangga, Cathy B, you're here. I miss you. Alright. Wala na, bagsak na talaga ang turismo sa Pilipinas, sabi ni Rhea Talia. Exactly. Yan ay, sinabi ko na yung kagabi, magkakaroon ng impact yan dahil sa mga impacto ninyong mga bangag. You know, ang matakot ang mga turista. So ngayon, sasabihin ninyo, magbigay ng respeto. Ano pa sinasabi? Dahil natin si Matthew. Ayan, yung si Abalos. Ang sabi ni, ang pangalan ito? Ni Matthew. Patio. Si Patio. Alright. By the way, ang sabi niya? Okay. Yun nga, sabi niya nga kagabi, nabasa ko yata to, Kakailian Eklabush, nalulungkot siya. Nalulungkot siya sa ginawa ni Inday. Sabi niya, I was shocked to hear that Senator Amy was included, as Senator Amy has been a loyal friend and supporter to Sara for many years. Para bagang ang sabi niya, nalulungkot sila kasi napaka-loyal naman ni Senator Amy sa kanya at for so many years naging mabuti. Ito mga julol na to hindi nag-iisip. Really? Naging loyal din sa inyo ang mga Duterte at naging loyal sila sa Pilipino. Ang sabi ni Duterte noon, Matthew, kung hindi mo, ipaalala ko sa'yo. Ang sabi ni Duterte, ni Pangulong Duterte, na tama na yung kaguluhan ng dilawan at saka pulahan ng mga katulad ninyo. Para magkaroon ng tunay na unity, ipalibing na yung lolo mo. Pinalibing na yung lolo mo, di ba? Para matapos na yung hidwaan sa kabila ng mga patutsyada ng mga kakampi nyo na ngayong dilawan. Naging mabuti sa inyo, hindi kayo naging mabuti sa mga Duterte at sa mga Pilipino. You stop this crap. Namit ko yan eh. You know, in fairness naman dyan, you know, para wala naman yung sinasabi, ay, Maharlika, kakailian. Ganun lang naman yan. Pero dahil nag-statement ka, bubodyakin kita. Tama ka. I know, hindi ka tama. Na naging loyal friend at supporter kayo ng nanay mo. Kung loyal ka, si Amy, nanay mo, kay Inday Sara. Actually, hindi niya kailangan maging loyal kay Inday Sara. Maging loyal lang siya sa Pilipino. Alam ng nanay mo, alam ng nanay mo, alam ng tatay mo. Alam ninyong lahat na adictos, benedictos ang pamilya ni Bangag. Ikaw ba nag-adictos ka ba? Kasi parang normal sa'yo yung pananalita lang. Hello, Kikailian. How are you? I don't know. Wala akong report na nakarating sa akin. Pero, the fact na binudol, okay? The fact na binudol nyo ang taong bayan dahil sa pagkubli, pagtago, pagconceal, pagcover sa uncle mong Bangag. Ito na, inutod ko na yung julo niya kagabi. Nautod na yung ulo niya. Ayan. Dahil sa pag-cover up ninyo, kayo ang bastos. Kayo ang walang respeto sa taong bayan. Dahil nagpapanggap kayo na kayo ay very British, pero pala very pulboronic. F that crap. Di ba? Ngayon, ano sabi niya? In my few interactions with VP Sara, she is always friendly and professional. Kasi hini-headline ng mga bangag na media eh. It is very disheartening to see her making things personal. As many say, this is just politics.
Wow. Ngayon, si Inday pa ngayon ang nagpersonal. Ang pag-atake ni Lisa Tanas, yung addictos mong kidnapper-in-law. Yan. Tanga ka ba? Matthew, bulag-bulagang ka. 10 ng pamilya mo, hindi mo alam na si Lisa ay pusher, addictos, benedictus. Diyan pa lang eh. Sinungaling kayong lahat. Pinagtatakpan nyo. Kawawa naman mga Ilocano. Oy, mga kakailian ko. Naimbag nga aldaw. Pinagluloko nyo taong bayan. Nasasaktan kayo. Naging loyal naman yung Marcos. Really? Nauto nyo nga yung taong bayan nang sabi nyo mag-unite tayo. Kasama na kami, nabudol kami. Mag-unite tayo. Tapusin ang hidwaan ng Dilawan at ng Pulahan dahil nag-aaway kayo, mga hinayupa kayo. Pare-pareho lang pala kayong mga magnanakaw. Tignan mo si Dilima, umul-umul sang boto ni Dayan. O, ngayon kakampi nyo na. Nagkakalamo mo sa sang umul-umul sang juto ni Dayan. Gamual-mual gid ang linti niya. Tapos siling niya si Inday ko no bastos. Abay ka linti, sino ang bastos? Gamual-mual sa gapabusog-busog gid sa sang kaperasong karne ni Dayan. Tapos sasabihin si Inday wala sa tamang katinuan. Ay, ambot sa imo Dilima. Imagine mo, unhinged daw yung jutak ni Inday. Ay, tanongin nga kata yung gaumul-umul kasang gaumul-umul kasang saging. Wawa ka naman Dilima, ambot sa imo. Gaumo gaparagumo gid wala siya day. Ara ka na day, gaumul-umul gid ba sa sang buto? Bala day ka parami-nami sa sang buto sang iban nga may buto. Bubuto na pala ako mamaya. Pinadalan ako ng buto dito. Ayan. Okay. Ayan, pinadalhan na ako ng boto ko. Boboto na ako. Ayan, election date. Oh, November 5. Ayan, pinadalhan na ako. Umul-umul sa boto. Ano? Kasi putar ka aga-aga. Puro pag-umul sa boto. Ganang istoryahan natin. Mga linti, abi. Hindi mga linti. Gamual-mual. Sa baladay. Malu, Fernandez. Mira mo, bastos daw si Inday. Sino ang bastos? Yung nakikipaglaban sa katotohanan o yung naga-umul-umul sang buto? At ang gamama sang kipay ng may kipay. Ay, nako. Nakakatawa naman itong mga hayop na ito. Anyway. Meron pa siya sabi niya, I am reminded of MLK Jr. quote, darkness cannot drive out darkness. Kayo ang darkness? Kayong kadiliman, binigyan na kayo ng tsansa, pinalibing na nga si senior. For 30 years, ayaw ipalibing ng mga kakalahi ng mga dilawan, pare-pareho kayo, nag-umul-umul sang buto, agad dila sang kipay labom, nang may kipay labom. Oh. Ano darkness? Cannot drive out darkness? Really? Kayo ang darkness? The fact na ang pamilya ninyo ay niloloko ang taong bayan na adikto si Marcos Jr., authenticated bangag, kayo ang kadiliman. Ang kadiliman ay hindi masusolusyonan ng panibagong kadiliman dahil totoo yan, dahil kayo ang tunay na kadiliman. Kayo mismong magpapamilya, nag-aaway-away kayo dyan. O bakit si Amy hindi makaporma ngayon? Pero hindi pa rin niya masabi na ang kanyang kapatid ay isang addictus benedictus. Hindi pa rin masabi ang katotohanan, ang kasinungalingan doon sa pelikula na kesyo na nung nalala niyo yung pelikula na Made in Malacanang, ito si Palangga Daryl Yap mali yung binigay na script sa'yo ni Amy. Gusto mo? Sabihin ko sa'yo, Palangga. Mali yung script. Ato, I'll tell you something. Yung script, Matthew, kasi wala ka pa noon, bata ka pa. Ngayon ako, alam ko. Yung script doon sa Made in Malacanang, na ang si Amy nandoon, mga pamilya na papaligiran, kapamilya nyo, hindi totoo na nandoon kayo na nakapaligid doon namatay si Apo Marcos Sr. Mali yung script, Daryl. Message mo ako, bigay ko sa ito tong script. Dahil wala si Bangag doon. Dahil si Marcos Jr., bago namatay ang tatay niya, hinahanap pa siya dahil nag-a-addict pa. Kaya mali ang script. Paniwala naman kayo sa mga pelikula niyan. Siyempre, hindi naman lahat. Ang totoo lang doon, yung sinabi ni
ni Marcos Sr. na puro party si Bangag. That's true. Onyeta, hindi ko nang pinagsisihan, sinuportahan ko yan. Kahit papaano. Alam mo, ilang beses ko napanood yun dahil sinuportahan ko si Daryl. Pelikula yun eh. Pelikulang Pilipino. Daryl makinig ka. Hindi totoo yung script na yun dong. Revise mo. Magawa tayo ng part 3. Wag na yung Made in Malacanang. Ang title na lang, gawin mo, Drag Me to Hell. Diba? Tapos, jujurnugin natin lahat ng kalaban. Anyway, mga palangga, ito lang kasi, kayong mga Marcos, Araneta, Romualdez, at lahat ng kumidila sa kipay ni Lisa, para mabigyan ng pabor, mabigyan ng nakaw, lahat kayo may kalalagyan kayo. Pag kayo na journog, na gurgur ni Inday Sara, dahil sabi ko nga, actually may tinawagan ako gabi, sabi ko palangga, ibigay mo na sa akin yung yung hila-hila ni Tambaluslos yung heavy luggage. Gumawa na kayo ng meme na ganyan, na hinihila ni Tambaluslos yung yung bribe money galing sa Universal, doon sa parent company ng Okada. Remember that? Sabi ko palangga, ibigay mo na nga sa akin. Sagot niya sa akin, parang naka-Inday na. Sabi niya, go na si Inday na mag-expose niyan. Inday na. Sabi ni Amy, bakit namatay si Trajano? Yun na nga. Yan ang binabato sa kanya ng mga dilawan. 'Di ba? Ang dami mga natsugi noon. Amy Santos. At si FEM Senior ang nag-decide na mag-Hawaii, sabi ni expert scholar. Ano pa alam mo palangga? Nagkagrabe na ang Pinas. Ano ba yan? Diyos ko, mabuti pa dati si Tatay Digong ang presidente. Naging proud tayo dahil maraming nagbago, sabi ni Eva Ruelo. Dilaw kasi si Lisa, kaya nagkaletse-letse lahat. That's true. Ngayon, nga palangga, ang sinasabi nila na dapat may pinost si Cardema si Duterte Youth. Okay? Si Duterte Youth, si Ronald Gian, Carlo Cardema, 'di ba ninong niya si Bangag, okay? Siya yung dating nakipag face to face kay Jim Lo Paredes. Naalala na si Jim Lo Paredes, gadila-dila pa, gadiwal-diwal pa si Jim Paredes. Sabi Jim Paredes. 'Di ba? Tapos si Lima, ini-imagine ko paano maglantak si Jim Lima ng ni Dayan. Siguro nga nabulunan pa ako. Nabubulunan siguro si Lima sa kalalantak ng saba ni Dayan. Manyetang buhay to. Lente. Gaumol-umol din si Lima. Tapos sabihin bastos daw si Inday. My God! Pag-usapan na lang natin yung mga ginaumol-umol nila Si Amy nagsalta ba again siya? Hindi naman magsasalta yan. Baka buweltahan siya ng bongga-bongga. Sige, wag na natin. Ay, nako. Sino pa nag-umuumos ang dyan? Ng mga bodira, bala? Ang mga linti, abi mo. Mga hindi po na. Ga-umos siguro siya. Dami-dami, gita yan. Imagine mo, mapabili ng uulam dun sa mga bata, mga anak ni Dayan. Yung pala, inuulam niya si Dayan. Ay, nako, Dilima, ewan ko sa'yo. Nabigyan na kita ng isang uppercut kagapon. Ay, doon sabi ni Cotton Pina, don't believe na malaki yung kay Dayan. Oo nga, no? Pero si Nela kahit nilamon. Baka ganito lang. Baka ganito lang yung baka hindi nga talaga nag-umol-umol siya. Baka parang kumain lang siya parang toothpick lang, parang baka ganito lang. Di ba dapat talagang dapat sa siguro na ganyan na siya. Ay, jutay, kalinti, may kulungo ba? Anyway, ay, ambot, Bagman, how are you? Jonel, dako daw ba? Sabi ni Jan Suarez. Ay, dapat, ang kay Jonel, dako. Yung kay Dayan, gamay. Bite size daw. Ay, ewan ko ba't ito pinag-uusapan natin aga-aga. But anyway, puntahan natin si Cardema. Sabi ni Cardema, Duterte ang nagpalibing kay Ferdinand Marcos Sr.
Duterte Youth ang humarap sa libo-libong anti-Marcos na kabataan na Pilipino sa EDSA. Totoo yun. Nasubaybayan natin to sila Duterte Youth. Duterte's Defense Secretary ang kinasuhan. Duterte's General ang nagsecure at nagbuhat sa bangkay sa libingan ng mga bayani. Imagine mo, lahat kami tinanggal ni Marcos, sabi ni Cardema. Thank you, Ninong. O, di ba tinanggal siya? Nakita niyo kung gaano ka demon si Bangag Jr.? Alright? Sabi ni Cardema, sa more than 30 years na nakatambay yung bangkay, wala man lang Pangulo ng Pilipinas ang nakapaglibing kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Takot sa opinyon at galit ng maraming Pilipino. Tanging isa lang ang nanindigan at gumawa ng paraan para mapalibing ang dating Pangulong Marcos. Walang pakialam at opinyon at galit ng maraming Pilipino at galit ng maraming Pilipino. May tapang at political capital na tulungan kayo. Exactly. Kasi ang mga politiko noon, takot na ipalibing si Bangag, baka mag-backfire yung mga galit ng taong bayan sa kanila at masira yung kanilang political career. And it's true, only Duterte, walang pakialam si Duterte noon na magkaletse-letse, magalit sa kanya yung mga dilawan. Diba? Dahil mas nanaigang, mas maraming naniwala sa kanya. And now, anong sabi, diba? Ganyan si Dilima. Yang si Lolo, ano yan? Si Lolo Paredes. Diba? Galit na galit na pinalibing ni Duterte. Dahil gusto nga ni Pangulong Duterte, wakasan, tuldukan na ang kaletsehan ng dilawan at pulahan. At ngayon, napatunayan nyo sa history ng Pilipinas na pare-pareho silang mga sindikato. Pareho silang mafia. Duterte lamang ang tumayo para sa Pilipino. Dahil kung tumayo yung mga dilawan na yan, dapat kasama kung totoong pinaglalaban nila na diktador si Marcos, na dapat hukayin yan si Marcos, dapat kaalyado sila ng Pilipino. Pero ngayon, mga palangga kong mga dilawan, di ba? Sigaw kayo ng sigaw, sama kayo ng sama sa rally, sunod-sunod kayo sa kipay ni Dilima at ni Lolo, di ba? At kung sino pa, ni Ontiveros, tignan mo ngayon, magkakampi na ang dilawan at pulahan. Ibig sabihin, pare-pareho lang silang salot sa lipunan. Ang mga Duterte, alam nyo, lawakan nyo yung pangunawa ninyo. Yung mga bintang nila, tungkol sa kay Inday, yung confidential ek-ek na ipaliwanag na yan, lawakan yung utak ninyo, ha? Bago na buko namon. Mga linti ka mo. Bago to kwaon Inday, ang mga jolo ninyo. Ulitin ko. Si PRRD, kung yan ay isip diktador at isip gahaman, hindi na yan umalis sa pwesto. At kung yung pamilyang yan ay Duterte ay syndicated o coordinated na mafia, hindi dapat yan nagpartner si Sara kay Bangag in the first place. Kaso merong sariling paninindigan si Sara na sabi niya nga, I don't take BS kahit kanino man, kahit sa tatay niya. Kasi may sarili siyang paninindigan. Now, kung ang Duterte ay gahaman o gusto nilang manatili, dapat nagpresidente na yan si Inday. At dapat si Duterte, dahil sa kapangyarihan niya, siya na ang nangdaya sa eleksyon. Pero sino ang nandaya? Si Lisa Tanas, si Bangag, at lahat, si Ivan Uy, andyan, at mga kasabwat ni Lisa Tanas. Kung gusto ni Duterte na kamkamin ang pera ninyo, lalo na kayo mga kapulisan, hindi na dapat dinoble ang sweldo ninyo. Dapat yung perang yun, kinuha na ni Duterte, nineknok niya na katulad mga kapulisan. Oh. Ano sabi? Gidani. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!